Magandang araw muli mga bata. Ngayon ay nasa reading and literacy na tayo at tatalakayin natin ngayon ang letrang K. Ngayong araw na ito ay may tula akong babasahin at pakikinggan ninyo. Tatalakayin din natin ng mga salitang magkakatugma ang tunog na nagsisimula sa letrang K at may iba pang mga salita. At papantigin din natin ang mga salita nagsisimula sa letrang K. Handa na ba kayo? Yan. Para sa pagpapaunlad ng talasalitaan, ibibigay ko ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Kalamay. Paborito ko ang kalamay na luto ng nanay. Nakakain na ba kayo ng kalamay? Ayan, ito ang itsura ng kalamay. Madalas inihahanda ito kapag may fiesta o may iba't iba pang okasyon, kagaya ng Pasko. Kumakaway. Parati siyang kumakaway sa tatay bago ito lumabas ng tarangkahan. Yung tarangkahan ay gate. Ayan, o, nakikita nyo sa bata kung paano ang kumakaway. Katakam-takam. Sa itsura pa lamang, katakam-takam na ang handa sa pistahan. O, pag sinabing katakam-takam, talagang masarap, no? Napakasarap ng itsura. Ngayon, babasahin ko ang tula at makinig kayong mabuti. Ang tinda ni Kikay. Ano ang pamagat? Tama. Kalamay, kalamay, sigaw ni Kikay. Hawak ang bilao ng maliit niyang kamay. Masarap po ito at hindi nakakaumay. Katakam-takam at may iba't ibang kulay. May isang babaeng kumakaway. Mabilis itong nilapitan si Kikay. Pabili ako ng 2 kalamay. Paborito kasi iyan ng anak kong si Mikay. Ngayon ay babasahin muli natin ang mga salita at uulitin ninyo ang linya ng bawat tula. Ang tinda ni Kikay. Kalamay, kalamay, sigaw ni Kikay. Kayo naman. Hawak ang bilao ng maliit niyang kamay. Kayo naman. Masarap po ito at hindi nakakaumay. Kayo naman. Katakam-takam at may iba't ibang kulay. Kayo naman. May isang babaeng kumakaway. Kayo naman. Mabilis itong nilapitan ni Kikay. Ulitin nyo. Pabili ako ng 2 kalamay. Kayo naman. Paborito kasi ng anak kong si Mikay. Ulitin niyong muli. Ngayon mga bata, mula sa ating tula, meron ditong mga salitang magkatugma. So, kung natatandaan nyo, ano ba ang salitang magkatugma? Ito ang mga salitang magkatunog sa hulihan. Magkatunog sa hulihan. Halimbawa, kulay, kikay. Kulay, kikay. Pakinggan ninyo, kulay, kikay. Pareho silang may tunog na y sa hulihan. Kamay, mikay. Pareho din silang may tunog na y sa hulihan. So, itong mga salitang ito ay magkatugma. So, yung apat na salitang ito, dahil meron silang hulihang tunog na y, lahat sila ay magkakatugma. May iba pa kayong natatandaan na mga salita mula sa tula na magkatugma? Kung mayroon pa kayong ibang salita na natandaan na magkatugma, magaling na kayong humanap o makatuklas ng mga salitang magkatugma. Ibig sabihin, alam niyo na talaga kapag ang salita ay magkatugma. Mahusay. Sabihin ko ang mga salita sa baba ay magkatugma. Kamay, umay.
Kung ang sagot niyo'y magkatugma, mahusay kayo. Kulay, kamay. Kung ang sagot niyong muli ay magkatugma, mahusay kayo. Paborito, pabili. Kung ang sagot ninyo ay hindi magkatugma, tama kayo. So, hindi ito magkatugma kasi ang paborito ay nagtatapos sa o at ang pabili ay sa ay. Hindi ito magkatugma. Ikay, mikay. Yan. So, halimbawa na natin ito kanina, kaya alam nyo na ito ay magkatugma. Hawak, bilao. Hindi ito magkatugma dahil ang hawak nagtatapos sa k. Ang bilao ay o. Hindi ito magkatugma. Yan. So ngayon balikan natin ang larawang ito. Ano nga ang ginagawa ng batang babae? Tama, kung ang sagot niyo siya ay nagtitinda, mahusay kayo. Yan, kahanga-hanga siya, 'di ba? Kasi sa murang edad, marunong na siyang tumulong sa kanyang magulang. Yan, bakit kaya niya 'to ginagawa? O kagaya ng sinabi ko, para makatulong sa pamilya, sa kanyang magulang. Yan. So, sino ang nagtitinda sa akdang inyong pinakinggan? Sino nga ang batang iyon? Tama, si Mikay. Ano ang kanyang itinitinda? Kalamay. Mahusay. Sino ang bumili sa kanya ng kanyang kalamay? Okay, may tumawag sa kanya na Ale, 'di ba? Kasi paborito daw ito ng kanyang anak. Okay, so para kanino ang ibinili? Para sa anak niya. Bumili ang babae ng kalamay ni Mikay para ibigay sa kanyang anak dahil ito ay kanyang paborito. So bakit niya ito nilapitan? Upang pagbentahan ng kalamay. So dapat bang pagtawanan o hangaan ang batang katulad niya? Okay, so dapat hangaan ano kasi sa murang edad nagagawa niyang trabaho o magtinda para tumulong sa kanyang magulang. 'Yan, so hindi niya ikinakahiya at hindi dapat natin sila pagtawanan kasi mas natututo sa buhay kapag gano'n. Pero hindi ko naman sinabi na magtrabaho kayo sa murang edad. Ang nais ko lang iparating ay kailangan, matuto tayo. Maraming paraan para tumulong sa magulang. O yan, maaaring tumulong kayo sa gawaing bahay, matutong magtipid, isa pa rin yun sa paraan para makatulong kayo. So, maraming paraan, hindi lang ito. Yan. So, ngayon, ano ang letra ang nasa larawan? Mahusay, ito ang letrang K. Ano ang tunog ng letrang K? K, K, K. Ano ang tunog ng letrang K? Letrang K, letrang K. Ano ang tunog ng letrang K? Kayo nga? Very good. K, K, K. Ngayon, tingnan natin ang mga bagay na nagsisimula sa letrang K. Ano ito? Tama. K, kama. Kama. Ano ito? K, keso. Keso. Ano ito? K, kumot. Kumot. Ano ito? K, kasoy. Kasoy. Ano ito? K, kamay. Kamay. Ano ito? K, kawali. Kawali. Yan. Ngayon naman, pantigin natin ang mga bagay na nagsisimula sa letrang K sa pamamagitan ng pagpalakpak. Pumalakpak kayo mga bata ha. Unahin natin. Kama. Ilang pantig? Dalawa. Kasunod. Keso. Ilang pantig?
Tama, 2. Kasunod, kumot. Ilang pantig? Magaling, 2 pantig. Kasunod, kasoy. Ilang pantig? 2. Kasunod, kamay. Ilang pantig? Ilan? 2. Magaling. Kasunod, kawali. Ilang pantig? Magaling. 3. Okay, para malaman ninyo, sabihin muna natin ang ngalan ng mga larawan. Ito ay luya, gulay, kamay, yeso. Ang yeso ay chalk. Okay? Ito ay itik. Itik. Okay? Yan. So ngayon, keso. Alin kaya dito ang katugma ng keso? Tama. Yeso, keso. Uwak. Okay, mahusay. Uwak, itik. Pareho silang nagtatapos sa K. Kuya. Alin ang katugma ng kuya? Tama. Luya. Kuya, luya. Kaway. Kaway. Ang katugma ng kaway ay kamay. Kaway, kamay. Kasunod, kulay. Katugma ng kulay, gulay. Pareho silang nagtatapos sa Y. Okay? Mahusay mga bata. Ngayon mga bata, sa inyong pagbabasa o sa ating pagbabasa, napansin ba ninyo ang direksyon ng inyong mga mata habang nagbabasa? Ano ang direksyon nito? Alin sa mga ito ang nagpapakita ng direksyon ng inyong mga mata sa pagbabasa? Kayo ba ay nagsisimula sa kanan, sa kaliwa papunta sa kanan, o nagsisimula kayo sa itaas pababa? Sige nga, isipin nyo nga. Kung ang sagot nyo ay nagsisimula kayo sa kaliwa papunta sa kanan, tama kayo. Tingnan ninyo, babasahin ko ito. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng direksyon ng inyong mga mata sa pagbasa? So, dito ako nag-umpisa sa kaliwa, papunta sa kanan. Nang natapos ito, nagsimula uli ako sa kaliwa, papunta sa kanan. So, ganun magbasa ang mga Pilipino. Nag-uumpisa tayo sa kaliwa, papunta sa kanan. Ganun din ang paraan ng ating pagsusulat. Nagsisimula tayo sa kaliwa, papunta sa kanan. Okay? May iba kasi na sa taas, pababa. Yun, ganun. Sa taas muna sila nagsusulat o nagbabasa, pababa. So, tayong mga Pilipino, iba. Kaliwa, papunta sa kanan. So, ngayon, ang natutunan ninyo sa araw na ito ay ano? So, ang mga tinalakay natin ay ang tunog ng letrang K, ang mga salitang nagsisimula sa letrang K, at ang mga pantig nito, gayon din ang mga magkakatugmang salita. Ano nga muli ang tunog ng letrang K? K, K, K. Magaling! So bilang mag-aaral sa grade 1, mahalaga ang pagrespeto, paggalang sa kapwa. Dahil, ayan. So kung natandaan nyo ang ating GMRC subject, so kapag tayo madasalin, isa ito sa pwedeng maging katangian ninyo. Magbigay ng respeto sa kapwa. Kagaya ng nagtitinda, hindi dapat natin siya pagtawanan. Okay, bagkos tayo humanga dahil sa kanyang sipag. So, uulitin ko, ang direksyon ng mga mata natin sa pagbabasa ay nagsisimula sa kaliwa. Yan, dito muna sa kaliwa, papunta sa kanan. Ngayon, pantigin ang mga salita. Isulat sa kahon ang bawat pantig.
Gagawin niyo ito sa inyong kwaderno. Okay? Papantigin ninyo ang mga salitang ito. I-pause ang video para kopyahin ang mga ito at sagutan. Okay? Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.